Welcome to Jesus Celebration. Tayo po'y manalangin muna. Let's pray. Father, we thank you, we bless your name, we glorify your name. Salamat po sa oras na ito. Maihanda ang aming mga puso at isipan sa isang payak at simpleng mensahe na pwede po naming makuha at sa inyo pong kagandahang loob at kabutihan sa aming buhay. Nawa po mas mapatibay ang aming pananampalataya. Patuloy niyo po kaming pakalinisin sa aming mga liko, kasalanan, kakulangan, kahinaan, at sa lahat ng pagkakataon na ito, Panginoong Hesus, kayo po ang Diyos na hindi nagkulang sa bawat isa. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan mo lang, Panginoong Hesus. Amen, amen. Praise God. Okay, ano natin? PowerPoint. Yes. Jeremiah chapter 30, verse 17. For I will restore health to you, and your wounds I will heal. Whom no one cares. May mga hinighlight po ako, and I want to pagdiinan talaga yung mga highlighted na yan, na words na pwede nating ma-apply sa mga personal na buhay po natin. Outcast and no one cares. Do you ever feel sa buhay nyo ba na parang na-outcast kayo, na-abandon kayo, nag-iisa na lang kayo, at sa pag-iisa nyo, wala pang tumanggap talaga sa inyo, and so be it, ito ang sinasabi, I will restore health to you, and your wounds I will heal. Outcast ka na nga, wala pa nagmamalasakit sa iyo, pero may tayong isang Diyos na ire-restore niya yung ating health. Ano mang health ang ibig sabihin dito, patungkol sa ating mga personal na buhay, i-apply ninyo. Or, ang sinasabi niya, and your wounds I will heal. Sugatan ka, pero ang Diyos natin ay willing na pagalingin yung mga sugat na yan. Ang mensahe ay pinamagatang, rejection leads to a victory. How many of you here experience na reject kayo? Sa maraming bagay sa buhay natin. Taas nga ng kamay yung mga na-reject tayo. Siguro madalas sa trabaho, no? Sa trabaho, madalas tayo ma-reject, mga kapatid. Usually yan eh. Kung minsan pinag-pray ko naman yung trabaho talaga, pero na-reject pa rin yung aking resume at saka yung biodata. Sabi no, biodata. Na-reject tayo. Itong presentation ng biodata mo, no? Or yung resume na tinatawag natin. Madaling maging masaya tayo if you are accepted or included ka. Lalo na yung mga family natin, tanggap na tanggap ka. Di ba, hindi naman sa lahat ng pamilya natin, tanggap tayo eh. Katulad dito sa ating church, hindi naman kayong lahat, tanggap ako eh. Ako rin naman, hindi ko naman tanggap kayong lahat. May mga mangilan-ngilan na hindi natin matanggap. And in portion ng inyong pastor, meron din naman sa inyo na hindi ko matanggap yung pastor namin. May mga ganyang bagay talaga. On the other hand, kung madaling maging masaya tayo na tayo ay accepted, tanggap tayo, it is a big challenge naman sa atin to rejoice in the midst of rejection. Paano kung magre-rejoice? Pastor, rejected nga ako. Ang hirap mag-celebrate kapag may mga tao ang feeling mo, inabandon ka talaga. Isang bagay pa, iniwan ka at hindi sila interesado sa presensya mo kapag kakasama kanila. Ayun yung mapait minsan. Nobody likes to be rejected. Tama? Pero kaya na-experience natin talaga yung rejection. A lot of people doesn't want to admit that some point in their lives, sa buhay nila, na-reject talaga sila at inabandon na sila. Alam ko na tayong lahat nakaranas talaga ng rejection. Everybody tasted rejection or abandonment. Yung gusto mo minsan, hindi ka naman gusto. O yung gusto ka, hindi mo rin naman sila gusto. Kabaligtaran lang eh. Yung pinapangarap mo, hindi mo nakamit. O hindi na ibigay sa'yo. Yung gusto mong pasukan na trabaho, hindi ka natanggap. Pinag-pray mo naman ang lahat-lahat, pero sa kabila ng pagpupursige mo, ang daming mga nagtanong sa akin, Pastor, ilang taong kayo sa abroad? Sabi ko, naka 16 years ako. Pero pagka nirewind mo, binaktrack mo yung 16 years ko, katakot-takot na rejection po ang naranasan ko. 3 times po ako napeke sa pag-abroad, mga kapatid. 3 times, halos bumigay talaga ako. Naubos yung pera, napunta sa wala yung pera. At pagkatapos, hindi ka pa nakakalipad, hindi ka pa nakakalis, tad ka na ng utang. Rejection.
Yan yung mga bagay, hindi lahat ng gusto mo meant for you. May mga bagay na gusto mo pero hindi meant for you or for me. Hindi lahat ng tao pabor sa iyo. Hindi lahat ng tao pabor sa akin. Hindi lahat ng tao nakangiti sa atin. Hindi lahat ng tao natutuwa sa atin. Hindi lahat ng tao tanggap tayo. At lahat ng tao mahal tayo. Pero merong isang Diyos na nagmamahal sa atin at kahit kailan, He will leave us nor abandon us, ang ating Panginoong Kristo. Palakpakan natin si Jesus. Some of our friends will betray you. Some of our friends o kamag-anak natin, madidisappoint ka talaga. And to the point na i-reject ka talaga nila. Even your loved ones. Remember, in the Bible, sino mga nireject sa Bible? Si Joseph the Dreamer. Remember Joseph the Dreamer? Ilang magkakapatid sila? 12. Yung 10 kapatid niya, sila pa, for all the people na inaasahan ni Joseph, na yun ang magtatagol sa kanya, yung mga kapatid po niya, binetray siya. Halos patayin pa nga si Joseph the Dreamer eh. So naranasan talaga yung rejection. And the more reject you are, the more you are in pain. Painful po talaga yan. Kaya kapag hindi mo naagapan ang rejection sa buhay mo, you will have a permanent damage in your life. Nakaka-damage yan eh. Rejection has the ability to destroy your life. May mga tao kasi, they will use you. Yes. But suddenly, they will abuse you. Abuse, ibig sabihin abnormal use. Ang ibig sabihin ng abuse, it is abnormal use. Kaya tinawag for short, abuse. Akala mo yung tuwan-tuwa sila dahil nagsasuccess ka, yung success in your life. Success, pag nagsasuccess tayo, akala mo lahat ng nasa likod mo, tuwang-tuwa sila. Uy, success ka na ngayon sa buhay mo. Akala mo, no? Pero, di ba sabi, I am at your back, but I will stab you at your back. Sino karanas sa atin na ganyan? Ang sakit nun, ha? Pinapangakuan ka, sinasabi sa iyo, pinopromote ka pa sa successful mo. Pero at the back of yours, ini-stab ka pala, sinasak. Ang ng mga tao sa paligid natin. Akala mo bang palakpak sila sa iyo dahil successful ka. But sa kabila ng lahat ng iyon, pag tinignan mo, tinatraidor ka pala, binibetray ka. Alam niyo Orokan? 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 I'll go deeper, Orokan. Mamaya niyo na malaman siguro yung Orokan. Orokan! May Orokan kasi, plastic di ba? Plastic ang Orokan, mga sisidlan, mga lalagyan, mga aparador, mga timba, Orokan lahat yan. Kung minsan, akala mo totoong tao talaga yung kasama mo. And here in the church, same. Akala natin, they were true enough para sa ating mga pagsasama-sama, pagkakasama palagi, masaya kayo. May mga tao talaga na kapag katalikod mo, doon kanila sinasaksak, binibira kanila. And even Joseph the Dreamer, may mga tao na kasama talaga natin. Now, you came to realize, noong 2023, or noong pandemic, hanggang ngayon ba kasama niyo sila? Di ba pili lang yung mga tao na until now, kasama natin from the pandemic. Di ba hindi naman lahat ng tao until now kasama pa rin natin? May mga napahiwalay na talaga. Right? Asawa mo nga, pwede nga iwanan eh. And the truth is, ako, iniwan ako ng asawa ko, lagi kong iniisip yan yung abandonment. Yung feeling of abandonment. Naalala ko tuloy na araw yung aming team song. No? Nung nanliligaw ko sa asawa ko, ang unang team song namin, noong araw naman wala naman kasi cellphone eh. Di ba? Usong-uso ng araw, magsusulat ka sa maliit na piece of paper, maliit na paper, tapos may mga emoji. Uso ng emoji nung araw, kala nyo ngayon lang. Kaya lang, nung dinodrawing mo, yung mata nakasingkit, tapos yung naka-smiling, gano'n, dinodrawing yun. Ang unang-unang naalala ko, yung kantang One Hello. Hello? One Hello. Yan talaga. Lagi ko siyang iniipit doon sa book ng aking misis. Magkaklase kasi. Iniipit ko yun. Makikita niya lagi yun. One Hello. Tapos, nung kami na, girlfriend na kami, napalitan ng Hello? Is it me you're looking for? Palakpakan natin. Kaya lang ngayon napalitan na. Ano na yung team show mo ngayon, Pastor? Take me now. Take my now. Napalitan na. Di ba? Pero, kidding aside, it was all meant for na talaga. May mga makakasama tayo habang panahon, hindi merong mananatili, merong mawawala talaga. But we have to be ready for that. Malaking example ko, si David. Si David po, ang daming rejection nangyari sa buhay niya.
Sa 1 Samuel, chapter 17, if you read the whole chapter ng 17, kikita nyo rito si David mula pagkabata. I will read that in verse 28 only. His oldest brother Eliab heard what he said to the men. He became very angry. Yung panganay na kapatid ni David, while he was still young, na siya ay tagapastol ng kanilang mga hayop, ng tatay niya, ito ay nagpunta dito sa ilang. Dito yung battleground ni Goliath at ng mga soldier ni Saul. At that 40 days, 40 nights, inahamon sila ni Goliath, walang makalaban doon kay Goliath. Now, si David, inutusan ng tatay niya, magdala ka ng cheese bread sa mga kapatid mo kasi 3 days na silang hindi kumakain. Nandoon sila sa front line. No? Nagdala lang tinapay si David. At ito nga yung senaryo. With David and said, "Why have you come here? With whom have you left those few sheep in the desert?" Parang sinasabi ng kuya niya, si Eliab, "Bakit nandito ka? Di ba dapat nandoon ka sa ilang, alagaan mo yung mga tupa ng tatay doon? Hindi ka rito, umalis ka rito." Ganon na sinasabi ng kanilang kapatid. All the people there, na tinatanungan ni David, yung mga tao, mga soldiers doon, ano ba nangyayari? Yun lang naman tinatanong niya eh. Wala siyang ibang intention. Pero ang sabi ni Eliab, "I know of your pride and the sin of your heart, you have come to see the battle." Nakita ninyo, yung kalooban ng kapatid, sino ditong maraming kapatid? Di ba, hindi naman pare-pareho ang ugali ng kapatid natin? Kung minsan, dalawa lang kayo magkapatid. Ano pa nga, kontrapelo pa kayo pareho. Dalawa lang kayo, ha? Iba-iba kasi. At dito nakita natin, the first na makikita natin, kapatid pa ni David, yung magsasabi sa kanya ng ganun. Bata ka pa, isang pasit ka pa, wala kang kakayanan, doon ka. The second one is King Saul. Si King Saul, nireject din siya. Ano? Ikaw lalaban. Ano experience mo? Experienceado si Goliath. These are the things, yung mga bagay na tayo ay nare-reject sa buhay natin. O sino ba yung mga Eliab sa buhay natin? Na-reject tayo. Masakit. Nakita natin dito, yung rejection, napakalaking bagay sa buhay natin. Bakit? Rejection will lead to disappointment. Or inabandon na ka. At pagka disappointed ka na, anong kasunod? Discouragement. And these 3 things comes to a point that you are defeated. Talunan. Remember mga kapatid, tayong lahat, hindi tayo nilikha ng Diyos para talunan lang, talunin ng kung sino man. By that saying, the logic, it means when you feel rejected and dwell with it, inabuhay ka na sa rejection, na-disappoint ka, na-discourage ka, siyempre talunan ka, lungangi ka na dyan sa Tagalog, lungangi. Kapag ka lungangi ka na, wala na. And defeated along the way sa buhay natin, we don't want to defeat, mga kapatid. Dapat hindi natin ginugusto yung tayo ay talunan. Why? Because our victory is our birthright through our Lord Jesus Christ. Palakpakan nga natin si Jesus. God wants the best for you and for me. Tatandaan natin lagi yan. Ang gusto ng Diyos sa atin yung mabuti, maganda. Do you want to stay in pain today? Or you want to stay or step out in the blessings of tomorrow? Or dwell in the disappointment, discouragement, or defeated? At pwede mo sabihin, "Lord, I want to step out on this kind of rejection, disappointment, discouragement, and defeat." Ang sarap sabihin, "Lord, thank you for your victory." At yung victory mo, Lord, para sa akin yan. Pakisabi mo sa katabi mo, the victory is yours. Yung passage natin kanina sa Jeremiah 30:17, ang ganda, di ba? Ang linaw doon, ang sabi niya, "I will restore your health to you, and I will heal your wounds." We need to understand, mga kapatid, yung ibig sabihin ng rejection sa buhay mo. Why? Many times sa buhay natin, rejection, it is a big blessing. It is a big purpose sa atin. Ha? Hindi lahat ng rejection na naranasan natin, defeated ka talaga o discouraged ka. May mga blessings ito. I'll give you 3 points. 3 points lang po. Number 1 point is, nakikilang po yung message natin. Rejection is God's protection. Or doon na ka. May sinaradong pintuan. Nagsara. Sino sa inyo nagpapasalamat na hindi siya inapangasawa mo ngayon? Yung dati nanliligaw sa'yo. Di ba, minsan may ganyan? Salamat, Lord, kasi yung dating nanliligaw sa akin, hindi siya inapangasawa ko. Kasi nakita mo yung buhay niya ngayon, di ba? Tama?
Pero yung pangasawa mo ngayon, yung kasama mo ngayon, nagpapasalamat ka sa Panginoon kasi siya ang sinagot mo. Ang daming ganyan nagsisisi. Kasi hindi nga siya ang sinagot mo eh. Pero, di ba isang bagay na pwedeng kabagsakan natin yan? Kasi mapapariwara pala ang buhay mo doon sa tao na yon. You know that God is wiser than our intelligence. He is better than our thoughts. God's ways is better than our ways. We have to trust God na kung minsan isinasara niya ang isang pintuan kasi hindi lahat ng open doors makakabuti para sa atin. There are opening doors, sometimes gusto mo na kagad pasukin. Pero ang sabi ni Lord, hindi porke bukas yan, makakabuti para sa iyo. There are doors that is closed by God, makakabuti para sa bawat isa sa atin. Why? Because sometimes it will distract your life. Madidistract ang buhay mo ron. Pero hindi naman lahat ng closed door ay dead end. Marami kasi mga tao, di ba ngayon, nawawala ng pag-asa, konting mabalitaan lang, konting mangyari sa buhay nila, devastated kagad sila, destroyed sila. At sa buhay natin sa Panginoong Jesus, hindi dead end sa Kanya yan. Many times, yung rejection na naranasan natin, it was God's own protection para sa atin. Mahal tayo ng Diyos. No? Many times sa buhay natin, kung minsan, ganyan ang pipil natin eh. Feeling mo lang yung kapatid. Kung na-reject ka ngayon, try and try. How many times ka ma-reject? Then finally, kapag ka natanggap ka dun sa ninanais mo, ninanasa mo, ina-apply mo, then you will see, yun pala ang protection sa akin ng Panginoon. So rejection number 1 is God's protection. Number 2, rejections is God's correction. Sometimes, isinaragaan ng Panginoon ang pintuan because He wants to teach you something. Sabi mo sa katabi mo, God wants to teach you something. Sabi mo sa katabi mo. Why? Na-realize ko itong passage na to. Na-realize ko lang parang sa akin, 3 nights ko pong pinagpupuyatan ito eh. Hindi ako makamove on. Rejection. Na-realize ko, rejection pala isang malaking oportunidad. It is a big opportunity to correct your thinking. Kasi pag na-reject ka talaga, ang tendency natin, ayaw ka na susuko ka na bibigay ka na, right? Kasi reject ka nga eh. Pero you know what? Ini-reverse ko yung rejection, meaning na rejection. Sabi ko, nga no, kung marami ako rejection, marami ako mga failure sa buhay ko, it is part of my life being yung journey ko sa aking faith kay Christ, kay Jesus Christ. Kasi ang big example natin si Jesus Christ. Kanina binigay ko yung mga karakter. Si Moses, ganyan din si Moses. Joseph the Dreamer. Lahat ng mga big character, sila Abraham, they have failures, they have rejection. Lahat sila, naranasan nilang lahat yan. Pero sa kanilang mga naranasan, pwede natin makita, itong mga points ito, rejection is God's protection and rejection is God's correction. Marami kasi tayong palpak sa buhay. Minsan kasi kapag hindi isira ang pintuan, hindi ka matatauhan. Sabi ng mga matatanda, kailangan mo pa talaga maumpog, no? Kailangan mo maumpog yung ulo mo, no? Para matauhan ka talaga. And so be it sa mga experience natin, ganun din. Kapag hindi ka sinagot ng boyfriend mo o ng girlfriend mo, di ba? Rejection pa rin yun. Yung mga benefits na wala sa'yo. Hindi ka natanggap sa trabaho mo, marirealize mo, nagmamadali ba ako talaga? Totoo, di ba? Kung minsan mahilig tayo sa mabilisan. Lalo sa pagkita ng pera, ingat tayo. This generation is full of scammers talaga. And the one that the scammers use yung ating yung social media, ang bilis niyan. 1 click away. Bitag ka, laglag ka sa bitag. Then marirealize mo, pinag-pray ko naman, ang daming mga bagay, pinag-pray ko naman yung pastor eh. Pero bakit nagkaganon? Things that are not out of control sa buhay natin, kung tayo naglagi nagsusurrender sa Kanya, salamat, naranasan kong ma-reject ako kasi yung pala yung pagkukorek mo sa akin. And there are so many things that I have made mistake. Nagkamali talaga ako. That's true. Rejection is God's correction. Last point. Ang bilis si Pastor tapos na, 10 minutes lang. Okay. Rejection is God's redirection. Napakaganda po. Bakit redirection? Mga driver, tayo mga driver, di ba minsan pag nagda-drive tayo, biglang magsasarado yung road, close. Right? Pero mga 2 minutes, nandun ka na sa pupuntahan mo kung dediretso yung road close na yon. Ang gagawin sa atin, i-reroute tayo. Reroute ka, ang layo. Pero doon ka pa rin pupunta. Instead of 2 minutes, naging 2 hours ang biyahe mo. Di ba? Devastated ka.
Remember that Moses' time, nung naglalakbay sila for the promised land, 40 years. Mga kapatid, 40 years. But they have to travel only 11 or 12 hours. Punta ron sa promised land. Nire-route sila ng Lord. Punta doon sa promised land. Tayo, kuminsan, marami tayong mga plano sa buhay, pero syempre, ang nagbibigay pa rin, nagpapatupad ng mga hakbangin natin sa buhay, si Lord pa rin. Ang Diyos pa rin. Mahilig tayo magmadali. Sabi na matatanda, ang taong lagi nagmamadali, pag natinik, ano daw? Malalim. Kung hindi natinik, tibo. Pag natibo ka ngayon, malalim, biyak talaga yung paa mo. Kasi madali na madali. And so, sa mga buhay din po natin, ganyan tayo. Kaya pag natinig ka malalim, kasi madali ka na madali. We want so easy ways. Ang dami natin mga bagay na minamadali natin. To get easy. Ayaw natin mahirapan. At kapag nahirapan tayo, nagrereklamo tayo, always complaining. Right? Yun tayo Yun talaga tayo. In nature natin. Ganun. Pero dito makita natin, the three that na binigay sa atin, yung rejection is a big blessing. It is a big opportunity para sa atin to realize, oo nga no, pwede niya ako i-correct at lalong pwede niya akong i-redirect. You know, ito yung sinabi ng isang pastor. Gusto ko ito Ang sabi rito, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kinuha niya to sa Psalms 37. Ang ganda, di ba? Yung ating hakbang na tayong sumusunod sa Diyos, ang sabi rito, si Lord, yung hakbang ka pa lang, si Lord na ang maunang humakbang para sa iyo, kapatid. Isang hakbang ka man, si Lord nakadalawang hakbang na. Napakaganda. Yung kada hakbang po natin, siguraduhin natin na tayo ay nakasuko, nakasurrender, nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So that our steps ay ordered by the Lord. At kapag si Lord ang nag-order ng path na dadaanan natin, siguradong maganda ang patutungahan natin. And that future belongs to Jesus Christ. Palakpakan natin si Jesus. Yes, Lord, thank you. Sa New Testament, sa Book of Acts, sina Paul ito? Paul. Ito, isang halimbawa ko si Paul. Sa Book of Acts, chapter 16, yung chapter 15 and 16, it's all about Paul ministering doon sa mga churches na kanyang pinlant, yung mga tinayo niyang plant na churches. Now, ang purpose nitong chapter 16, 5 to 10, babasahin ko lang. So the church grew daily in faith and numbers. So kitang-kita natin dito, evidence, ang dami mga mananampalataya nung panahon nila Paul, especially the Gentiles. Dito, so the church grew daily po, araw-araw in faith kay Christ Jesus. Dahil sa paghahayag ng mabuting balita nila Paul, nila Silas, nila Barnaba, lahat po sila ay nagagamit ng Panginoon that time. Now, verse 6, sorry. Next day, so the church grew daily. Next day, traveled through Phrygia and Galatia because the Holy Spirit, bear in your mind, because the Holy Spirit had told them, Paul and the company, not to go into the Turkish province of Asia Minor at that time. Imagine niyo sila ay nag-ministry sila, no? Yung Holy Spirit ang nagsasabi sa kanila, huwag kayo diyang pumunta. No. May detour kagad. Verse 7. Then going along the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. So Mysia and Bithynia, border yun. But again, the Spirit of Jesus said, no. Ano bang purpose nila Paul dito? Sa verse 8. So instead, ang sabi dito, they went on through Mysia, province of the city of Troas. So doon sila nag-stay sa Mysia. Ang purpose nila Paul, bisitahin yung mga churches na kanyang itinanim o itinayo. Siyempre parang tayo, bisitahin natin ibang day-by-day church, parang overseer ka, gusto mo lang bisitahin sila. Pero ano bang purpose pag tinignan natin doon? Pinipigilan sila ng banal na espiritu. And the Spirit of Jesus Christ, they are, diniditur sila, wag kayo dyan pumunta. Can you imagine? Makikita natin yung dahilan. Verse 9 and 10. That night, Paul had a vision. In his dream, he saw a man over in Macedonia, Greece, pleading with him, come over here and help us. Merong isang lalaki raw na sa kanyang vision, sa panaginip, humihingi ng tulong. Pumunta ka rito, puntahan mo kami. Tulungan mo kami, Paul. Yan yung kanyang vision. Verse 10. Well, that settled it.
we would go to Macedonia, for we could only conclude that God was sending us to preach the good news there at the Macedonia. Tingnan nyo, anong purpose ni Paul? Ang punta nila Paul doon sa Phrygia, sa Galatia, sa Mysia, sa Bithynia. Purpose, revisiting the churches na kanilang itinayo. But how the Holy Spirit pinigilan sila? Kung minsan talaga ang Lord, meron siyang isasarang daan, meron siyang isasarang pintuan, at sasabihin sa atin, pumunta, mayroon akong bagong bubuksan. Bakit nga naman sila pupunta doon? Merong binuksan na bagong church sa pamamagitan ni Paul, yung Macedonia. There was a man shouting him, tulungan mo kami, kailangan namin ng tulong mo. And you know, Macedonia is a big church na naitayo ni Paul, sa totoo lang. Hindi yun ang purpose ni Paul. What do I mean? Anong point ko dito? Many times sa buhay natin, pilit tayo ng pilit sa isang bagay na gustong-gusto natin makuha. Yes, makukuha mo. Bakit hindi? Pero ang resulta, hindi maganda. But the Lord, sabi, Lord, I will close that door for you. Hindi ka para dyan. Ito ang pintuan na bubuksan. Sino may mga trabaho rito na nawalan ng trabaho? Tapos nagkaroon ng trabaho. Pero yun na magkaroon kayo ng trabaho, mas maganda yung napuntahan po ninyo. Sino po dito? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan ng Panginoon. Hindi ka natanggap sa trabaho mo ngayon, huwag kang magmukmok. Bakit? Kasi yung kumpanya na pinapapasukan mo dapat, hindi pa inihahanda para sa'yo. Hindi ikaw, kundi yung kumpanya na papasukan mo, inihahanda ng Panginoon yun para kapag pumasok ka doon, ibe-bless ka ni Lord. Sino nagiging blessed dito? Blessing ba tayo lahat? Di ba? Many times, many doors close. Huwag kang mawala ng pag-asa. When God closed the door, there is more. Ang sabi rito sa verse 9 and 10, every time na pinagpipilitan nila Paul, humahad lang yung banal na espiritu sa kanila, huwag kayong pumunta dyan. Narealize ko lang, sabi ko, pinag-aaralan to, ang dami nating mga sambahay. Look at the sambahay. Para nanganganak ang sambahay natin yan. Right? There are so many souls. Hindi lang po yung mga pamilya natin. Ang dami pong mga kaluluwa pa na pwedeng dalhin tayo ng Panginoon doon. And so, makikita natin yung purpose ng Lord. Isang sinara, 15 po ang bubuksan ng Panginoon. Sa buhay natin, kung may sinarang isang pintuan, more doors will be open for you, and it is a big opportunity para gamitin tayo ng Panginoon. Huwag kang matakot, kapatid, kapag nasarahan ka ng pintuan na abandon na ka. Because God is preparing for something bigger, better, and blessings for you and for me. Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Every time makakaranas ka ng closed door, ng rejection, should not create confusion, but anticipation. Wow! Palakpak natin ang Panginoon. Ang ganda nung ganon. Hindi ka nako-confuse, hindi ka nagdadalawang isip. Ang iniisip mo ngayon, kaya ko kaya? Pagka binigay sa akin ni Lord, baka hindi ko masalo ang lahat. Because we have bigger God. We have bigger God. Palakpakan mo ang Panginoon. Huwag kang malito. Mag-anticipate ka lang that God has something special for you, that God has bigger and God has something better plan for you and for me. It is not our own plan, but God has a better plan to install for you and for me. Kung lugmok ka ngayon, bagsak ka ngayon, the next day, the next month, the next year, you will rise up. Tatayo ka ng Panginoon at sa pagbangon mo muli, makikita mo, meron palang Diyos na buhay na sineselebrate natin lagi dito sa simbahan na ito, si Panginoong Hesukristo lamang po. Greater things is on the way. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, greater things is on the way. Kaya ka nalugi sa negosyo mo eh. Hindi ka lang nalugi, hindi ka talunan yan sa negosyo. May mga business dito Don't ever confuse. Nalugi. Pero 3 times, kayang ibalik sa'yo ng Panginoon. Kung anong nalugi sa'yo that day, 3 times po, titriplihin ng Panginoon because our God is a multiplier God. Amen? Palakpakan natin si Jesus uli. Wala tayong gagawin, papalakpakan natin si Jesus. Bakit? Good example, si Jesus talaga ang best example natin. Sa Isaiah, tingnan Isaiah 53 verse 3 and 4. I will close this verse. He was despised and rejected. Dito pa lang sa umpisa words ni Isaiah makikita natin. Sinong una nakaranas ng rejection tsaka despised, inabandona? Si Jesus po. Hindi pa siya, pinoprophesy pa lang siya, ito yung mangyayari sa kanya. A man of sorrows, acquainted with
deepest grief, we turn our backs on Him and look the other way. He was despised and we did not care. Ibang salin, pag tinignan niyo itong Isaiah 53, mukha raw siyang yung basahan na nasa putikan, tapos wala pong man lang sumulyap sa kanya. Akala ng mga tao, kaparusahan sa kanya ng Diyos yung kanyang dinanas. And look at verse 4. Yet, puro kapigatian to Yet, sabi rito, it was our weaknesses He carried. It was our sorrows that weighed Him down, and we thought His troubles were a punishment from God. A punishment for His own sins. Tingnan nyo, grabe. Yun palang dinanas na Panginoong Jesus. That's why we celebrate. Itong mga elements ito, sineselebrate natin. It is all for our own good. Tama siya, ang pinarusahan siya, ang nahirapan siya, ang tumanggap ng latay, pero tayong lahat, para sa atin to. Yung and sorrows, sa Kanya lahat yun. Wala tayong ginawa. Ano ginawa natin? Nanampalataya lang tayo sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo dito sa krus ng Kalbaryo. Maliligtas tayo because of His death. At hindi lang siya nanatiling patay. After 3 days, He rose again. That's why victory belongs to you and for me. That we are more than conquerors. Verified yan sa Bible talaga. We are more than conquerors. Alam niyo ba yung more than conquerors? Hindi lang victory. Hindi ka nakipaglaban. You don't have to battle out. Hindi ka lumabas para ikaw ang makipaglaban. Hindi po, wala tayong ginawa. Ang lumaban sa atin, on behalf of us, si Kristo Jesus. At siya rin po ang nagtagumpay. Kung tayo ay anak ni Kristo Jesus, anak tayo ng Diyos, ang katagumpayan na punta sa atin nang wala tayong kapagod-pagod. Palakpakan natin si Jesus. Thank you, Lord. And yet, last verse, I will close. And yet, tingnan niyo yung Psalms 94 verse 14. For the Lord will not forsake. Kung ang feeling mo, iniwanan ka talaga ng lahat, yung feeling na parang, sarili mo, yung me against the world. Nagkamali. Nagkasala, nadapa. Katakot-takot na kasalanan na gawa mo. Over your family, over your friends, sa lahat ng bagay. Nakapag-umit ka sa kumpanya nyo, sa lahat, maraming bagay. Ang sabi rito, for the Lord will not forsake you and me. Tao, pwede kang iwanan. Tao, pwede kang sabihan ng masasakit na salita. Tao, pwede kang parusahan. Pero Panginoong Hesus natin, anumang kasalanan ginawa mo, gaano kalaki, gaano kabigat, He will not forsake you. Ang sabi pa rito, He will not abandon you. Why? Because tayo yung kanyang heritage. We are the treasures of our Lord Jesus Christ. Kaya tayo may sineselebrate. This is not only for eat and drink. This is for our own sake. On behalf ng ating mga ginawang kabulastugan sa buhay natin, dito tayo dinala ng Panginoon. At salamat sa krus. Without the cross of Calvary, we are all nothing. Wala tayo. Walang kabuluhan po itong mga ginagawa natin. Pakikinig ninyo ng salita ng Panginoong Jesus. And so be it. Tayo at when nireject tayo ng sinuman, ang ating Panginoong si Kristo, kahit kailan, hindi niya tayo i-reject. Kahit kailan, hindi niya tayo pababayaan. Kahit kailan, hindi ka niya i-abandona. Kahit kailan, tatanggapin ka ng Panginoong si Kristo that who you are sa buhay mo, kapatid, tatanggapin ka ni Kristo Jesus. Ano ang bigat ng kasalanan natin? That's why meron tayong table of the Lord. Before I end, I want you to bow your head and close your eyes before we partake sa mga elements nito. Father, we bless your name, Panginoon. Una sa lahat, maraming salamat na meron kaming symbolic that we being partake sa Lord's Supper sa inyong pananahapunan. Actually, Lord, wala kaming karapatan. Pero salamat sa dugo mo, Kristo Jesus. Yan ang nagpatibay sa aming pananampalataya. The shedding of the blood on that cross more than 2,000 years ago. The same blood dito sa aming harapan ngayon. Thank you, Lord, for your forgiveness. And without the shedding of the blood, walang forgiveness sa mga kasalanan namin. Salamat po, Panginoong Jesus. Ito ang magsisilbi sa amin na malaking katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Kapatid, kung ikaw ay dumaranas ng trials ngayon, persecution, anumang bagay nakakabigat sa ating buhay, sa ating damdamin, I just want you to pray. Bisitahin ka ng presensya ng Panginoon right now. At sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak,
Ilagak mo sa akin yan. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Ano ang pangangailangan mo? All things matter sa akin. Pero ang puso mo, pinakamahalaga. That's why, as we partake sa mga elements na to, nais namin, Lord, na ihatid sa iyong paanan ang lahat ng bigat, problema sa buhay, kasakitang pisikal, o kung sino man sa kamag-anak natin mayroong karamdaman sa banig, dalhin natin ngayon sa oras na ito. And this bread and juice that we partake, magdulot nawa ng iba yung kagalingang pisikal, emotional, mentalidad, and even spirituality natin. Salamat po, Panginoon, kayo ang siyang patuloy na maitaas, maitanghal, maidakila sa aming kalagitnaan. Ito po'y samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.